We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod damo mga importanteng balitang lokal gikan sa Northern o Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Mga kapuso, insaktong alas 7 sa buntag kaganiha, nag-abli ang Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City kung asa moboto si kanhi Pangulo Rodrigo Duterte ug anak nga si Vice President Inday Sara Duterte. Apan sa yusab kaganihang alas 5 sa buntag, inspeksyon na sa Task Force Davao, Davao City Police Office, PSD ug Bomb Squad ang Clustered Precinct 841 DRANS kung asa moabot si kanhi Pangulo Rodrigo Duterte ug Vice President Inday Sara Duterte. Ika-number 32 si FPRRD samtang number 33 si VP Inday Sara Duterte. Gilauman karong buntag nga moboto si VP Inday. Apan wala pay abiso kung unsang oras moabot si FPRRD. Hinoon andam na ang ilang presinto gikan sa classroom ug mga gamit alang sa ilang pagboto. Ug usab nga gina-check sa kapulisan ang tanang mosulod sa Daniel R. Aguinaldo National High School. Pipila ka mga classroom na ugdaw sa Puna, Piagapo, Lanao del Norte. Mga nahibilin nga gisaksak nga appliances ginalantaw nga hinungdan. Naugdaw ang tulo ka classroom sa Puna, Piagapo Central Elementary School sa Old Poblacion, Puna, Piagapo, Lanao del Norte. Alas 2 sa Sabado sa Kadlawon, October 28. Sumala sa kabubiruhan, posibleng electric overload ang hinungdan sa sunog. Sanglit sa ilang pagsuta, dungan nga nakasaksak ang pipila ka TV, electric fans ug cellphone chargers sa nasunog nga classrooms. Among classroom mo'y ginagamit sa mga magtutudlo nga magsilbing Board of Election Inspectors alang sa barangay and SK elections. Gama matod pa sa light materials ang tulong haan, hinungdan sa paspas nga pagkatag sa kalayo. Hinoon padayon gyapon ang botohan karong adlaw sumala sa COMELEC. Gibanabarang ana sa 300,000 pesos ang nadanyos tungod sa sunog. Padayon ang investigasyon sa insidente. Nagsugod ang pagbotar sa mga botante sa mga voting centers alang sa barangay ug SK Elections 2023 karong adlaw. Atong sayron ang mga katikaran dinha sa Digos City, Davao del Sur pinaagi ni Argel Relator. Live. Argel. Kent na himong hapsay ang pagsugod sa botohan din sa Pedro V. Basalan Elementary School sa Barangay 3 de Mayo, Digos City. Ang samang barangay mo'y usa sa giila sa COMELEC 11 ingon man sa kapulisan o kasundaluhan nga under areas of concern. Alas 5 pa lang sa sa buntag, nagising abot na mga sakop sa Electoral Board ingon man ang poll watcher sa mga kandidato. Doon na sa mga botante nga nagpaabot sa gawas sa ilang presinto. Alas 5 pa lang sa buntag. Usa ka oras una magsugod ang botohan, taas na ang pila sa mga botante sa kaniiyang presinto. Buot nila makaboto dayon aron sayo nga mahuman o dili na makipagsabayan pa sa mas daghang botante unya. Una magsugod ang pagboto, saksi ang mga poll watcher nga empty o walay sulod ang ballot box. Eksaktong alas 7 sa buntag sa pagbell nila gisugdan na dayon ang pagboto. Ken sa karon atong makita ang sitwasyon dinhi sa pipila ka mga presinto ing ani kataas ang pila no gikan sa usa ka presinto dinhi ug nahati po na sila sanglit do na pay ubang mga presinto nga dili sab ingana kadaghan ang kining mga botante. Atong sudlon ang usa sa mga presinto ang Cluster Precinct 350 di nato makita ang sitwasyon karon dunay 12 ka mga botante ang mamahimo nga dungang makaboto. Apan sa karon ato makita dun pay mga space no sanglit ang uban nagpaabot pa sa ilahang pagpirma sa voters list.
Sa proseso sa pagboto, kinahanglan yung makuha ang balota o mupirma sa computerized voters list, sulatan ang balota sa kandidatong iboto, ayaw kalimti sa paggamit sa ballot secrecy folder ug i-fold ang balota ug ibalik sa electoral board, mag-thumb mark sad sa ballot coupon ug magpabutang og indelible ink ti mailhan nga nakabutar na o guntingon sa ibino at ubangan mismo sa botante ang ballot coupon ug ibutang sa ballot box. Sumala sa principal ni ining eskwelahan nga Pedro V. Basalan na nasa more or less 10,000 ka mga botante alang sa barangay ug ana sa 3,000 ka mga botante alang sa SK sa 30 clustered precinct. Sa karon ay mahinaon ang pila at mga tanon ang pipila ka mga nagpila dinhi sa ilahang kahimtang. Ma'am, good morning. Unsa atong pangalan? Christine May po, Alcover. Ma'am, unsa kang orasan naabot dinhi sa inyong voting center? Ano pa, bago pa. Ug you're 3 steps closer na sa imuhang voting precinct. So ing ana kapaspas ang proseso dinhi. Yes po. Paspas pa lang proseso dire tapos di na po siya ka ng kuan kay taas kag linya. Okay. Thank you so much, ma'am. Ug in so far no sa ato ang nakita kaganina Kent, ana asa more or less 10 minutes lang ang pagboto sa usa ka kining botante apan kun dunay mga senior syempre mataas-taas ang oras no nga ilahang igahin sa pagboto kay kailangan pa nila og kining mag-assist kanila. Apan in so far sa karon no sa kamakatikaran hapsay og nahimong malampuson ang pagsugod sa botohan dinhi sa moong eskwelahan. Kana ang katikaran gikan dinhi sa Pedro V. Basalan Elementary School sa Barangay 3 de Mayo, Digos City. Balikan nimo Kent. Daghang salamat RJ ug ngayong buntag sa inyo diha. Taas kanaog sa presyo sa produktong petrolyo ang masinati sa mga motorista ugma Oktubre 31. Gibutyag sa Unioil Petroleum Philippines Incorporated base sa ilang forecast sa produktong petrolyo. Good news, tungod moubos kuno og anaa sa piso og 10 centavos ngadto piso og 20 centavos ang presyo sa diesel. Apan bad news kay musaka sab ang presyo sa gasolina gikan 40 centavos ngadto 60 centavos matag litro. Ang baong taas baba sa presyo ang masinati sugod ugma Oktubre 31. Sumala sa Department of Energy nga base sa Oktubre 24 nilang data nga sa year-to-date increase karong tuiga, ana-ana sa 13 pesos and 75 centavos alang sa gasolina, 11 pesos og 70 centavos sa diesel ug 6 pesos and 24 centavos alang sa kerosene. Mga kapuso, og live ta karon diri sa West City Central School diri sa Cagayan de Oro City kung asa ang mga residente sa Barangay Carmen diri sa Cagayan de Oro City diri nakabutar. Kita na to diri sa kuang likuran nga bahin, dagsa na gayon ang mga botante gikan pa sa mga nagkadiang sitio diri sa Barangay Carmen kung asa nakalantaw sila diri karon sa school directory og ilang ginalantaw kung asa dapit ang ilang mga presinto labi pa dili pa sa familiarize ang mga botante kung asa dapit ang ilahang mga areas. So kani nga West City Central usa kini sa mga pinakadako nga tunggaan po diri sa Tundakbayan nga ga-cater sa Barangay Carmen nga kung asa ubay-ubay gayod ang mga botante. Kita nato ubay-ubay na po ato mga security personnels gani ato ipakita karon mga kapuso ang ato ang security personnels ato ang mga membro sa Cagayan de Oro City Police Office gipangunahan ni Police Colonel Salvador Radam. Makita nato na diri sa area together with Police Major Joan Navarro ato ang spokesperson sa Police Regional Office 10. Nakastambay na po diri sa area. Napoy mga personahe sa Task Force Oro mga kapuso. Ganina nakita po nato nga nanapoy mga miyembro gikan sa Oro Rescue ug sa ato ang mga medical teams no para sa katong mga manginahanglan og kining medical nga atensyon. So karon mga kapuso ato ang ginatangan ang pagabot ni Police Regional Office 10 Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. diri sa area kay sanglit magtuyok siya diri sa Cagayan de Oro City aron sutaon ang kahimtang sa mga polling centers dinhi sa atong dakbayan. Ug mao kanang latest gikan diri sa West City Central School diri sa Cagayan de Oro City. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Kent sa atong makitaan, ubay-ubay na ang mga butante nga anaa dinhi karon sa Rojas Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Usa kini sa 33 ka voting centers dinhi sa syudad. Kent gilauman nga anaa sa kapin 2,000 ka mga butante ang motungha dinhi sa voting center karong adlaw. Kahinumduman Kent nga dunay nahitabong pagpamusil ni adtong Lunes asa patay ang duha ka barangay kagawad o usa ka residente sa lugar. Mausab kini ang nahimong rason nganong mi-back out ang 12 ka mga magtutudlo nga mag-serve unta isip electoral board. Hinuon duna gihapon mga teachers dinhi nga naga-assist sa eleksyon og mihulip kanila ang atong kapulisan. Kent ginalauman nato no nga mahumaning eleksyon karong adlaw dinhi sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City ug sa tibuok Bangsamoro Region nga mahimo kining hapsay ug malinawon. Hugot ang seguridad nga ginapatuman dinhi karon Kent dunay Marines, kasundaluhan ug kapulisan o gawas sa mga naka-standby nga security forces dinhi sa voting center, duna pa sab mga armed forces nga nagapatrolya. Mao sa kana ang latest dinhi sa Cotabato City. Balikan nimo Kent. Di ka sa challenge sa saktong pag-abri og mangustin ang Kapuso Stars nga lead cast sa GMA Dramas romantic drama series nga Love Before Sunrise. Nibisita sa Davao City ang Kapuso Stars aron makisadya sa Kapuso Mall Show. Ano ang report ni Argil Relator? Usa ang mangustin sa mga iladong prutas nga abunda sa Davao City. Busa wala gayud gipalampas sila Kapusong Bea Alonzo, Andrea Torres o Rodjun Cruz ang personal nga mahibal-an ug ma-experience ang saktong pag-abli og mangustin. Tanggalin mo yung parang crown? Yun. Ayun! Matigas Ayun. na. Tiga. And then, i-squeeze mo siya. I-squeeze. Mali pala yung pagbukas ko. Paganto pa. Oo. Yeah. Yun! Ayun. Ug syempre, ang matilawan kung anong usasab kini sa mga ginabalik-balikang prutas sa mga turista sa syudad. Sakto yung asim niya. Alam mo yung asim na masarap na hanap-hanapin mo. Yun yung mangustin. Totoo yan, naglalaban yung asim at tamis niya. Kaya parang ang hirap tigilan. Pero ang nakakatuwa dyan, tinuruan nila kami kung paano bilangin yung buto na nasa loob. Yeah. First time namin nalaman yun. Usasab di ay ang mangustin sa mga paboritong prutas ni Bea. Actually, hindi na siya bago sa akin because isa yun sa mga paborito kong prutas. Paborito rin ng nanay ko. Pero, syempre, pag galing dito sa Davao, iba talaga yung sweetness at asim. Parang tama nga siya, parang sakto yung balance ba? Nibisita sa Davao City ang Kapuso Stars nga lead cast sa GMA romantic drama series nga Love Before Sunrise aron muhatag og kasadya ug kalingawan sa mga Davaoenyo sa Kapuso Mall Show sa Vista Mall, Davao. Nibundak man ang ulan, wala kini igsapayan sa mga Davaoenyo fans nga niunong gayod hangtod sa matapos ang show. Sobrang sarap ng pagtanggap talaga ng mga Davaoenos. Piruin mo kahit na sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan, ganun din yung pagbuhos ng suporta nila sa amin at pagmamahal na ramdam namin. So maraming salamat po. At sa lahat din po ng sumusuporta ng Love Before Sunrise, gabi-gabi sa GMA, maraming salamat po. Talaga naman kahit umulan, ay laki-laki pa rin ang mga ngiti nila at sobrang ganda ng welcome nila sa amin. Thank you so much sa support ninyo at sana patuloy niyo lang pasuportahan ang Love Before Sunrise. Yes, sa mga kapuso natin Davaoenos, maraming salamat po na kahit na umuulan, lumakas ang ulan, nagstay kayo, hindi nyo kami iniwan at sama-sama tayo nag-enjoy ngayong araw na to. So maraming salamat, na-appreciate po namin kayo. Kauban si Metro Awing ug Leo Arcajes sa kamera. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, ning tungura, ato sabsayron ang katikaran karon sa pagsugod sa pagboto sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ato kining sayron pinaagi sa live report ni James Paulo Yap. Yes, Kent, sayo pa lang sa buntag ubay-ubay na ang mga botante dinhi sa El Salvador City Central School nga milinya at tubangan sa ilang mga presinto. Samtang kamatikdan sab ang mga senior citizens o mga PWDs sa unang oras sa botohan. Alas 6 pa lang sa buntag, milinya na ang ubay-ubay nga mga botante sulod mismo sa El Salvador City Central School. Kinaarang pangitaon na ilang mga presinto. Kamatikdan sab ang daghang presensya sa mga senior citizens o mga PWDs. Pipila ka mga reklamo ang gipadangat sa mga botante ang pagkawala sa ilang mga pangalan sa voters list. Hinoon adunay gitagana ang El Salvador City Central School nga mga personahe aron mag-assist sa mga nawala sa listahan. Botohan. Diin una nga giakomodar sa electoral board ang mga senior citizens o PWDs. Sumala sa principal sa El Salvador City Central School nga aduna sila 20 ka mga cluster precincts diin mokabat kini sa kapin 7,000 ka mga botante o karong mga orasa kaya makita nato nga taas gihapon ang linya dinhi gawas sa usa ka presinto sa El Salvador City Central School og bag-o lang adunay gihatod nga mga PDLs kon persons deprived of liberty aron sab nga ilang ma-exercise ang ilang rights to suffrage og pahimangno sa mga opisyal dinhi sa mga eskwelahan nga kung mubutar ang mga buros o di ka mga senior citizen, magdala gilayon sila og mga maka-assist kanila aron nga dili sab sila maglisod sa pagboto. Kent? Daghang salamat, James Paulo Yap. O karon mga kapuso, sa Zamboanga City, atong sayron ang katikaran sa pagsugod sa pagboto karong adlaw alang sa barangay ug SK Elections 2023. Atong makauban si Krisa Dapitan live sa Tetuan Central School. Krisa? Yes, Kent, eksaktong alas 7 kaganiya sa buntag, giablihan na ang tunghaan dinhi sa Tetuan Central School sa Zamboanga City kung diin pipila na ka mga botante ang nangabot aron mo botar. Apan una nang gipasulod ang mga senior citizen. Gani matud sa akong mga nakastorya kaganiha, Kent, no, alas 5 pa lang sa kadlawon nagsugod na sila og linya aron lang makabotar, una sila musulod sa ilang mga trabaho. Sa karon nagsugod na ang pipila kanila sa pagboto ug padayon gihapon ang pagdagsa sa mga botante. Gilauman gayud kini, ilabi pa nga kini ang usa sa largest polling center sa syudad. Wala sab angay kabalaka tungod kamatikdan ang hugot sab nga seguridad nga ginapatuman sa lugar kung diin aniya ang presensya sa kapulisan ug kasundaluhan. Kent, sa akong gibarugan karon o dinhi mismo sa covered court sa Tetuan Central School, makita ninyo sa akong likuran nga adunay daghan gayud no dinhi nakabutang ang voters assistance desk kung diin sagad sa mga nanginahanglan og assistance ang mga senior citizen nga kinahanglan og kanang assistance ganino kung asang ilahang precinct number. Kent, pahimangno sa COMELEC no nga hangtod alas 3 lang sa hapon ang voting ug kung pwede magdala mo og kodigo aron dili na ta malangay sa pagboto. Mao sa kini ang latest dinhi sa Zamboanga City, balik kanimo, Kent. Daghang salamat, Krisa, ug maayong buntag sa inyo diha. Kini ang At Home with GMA Regional TV. ang patay sa paghapak sa Hurricane Otis sa Mexico. Clearing operations nagpadayon. Nagpadayon ang clearing operations nga gipahigayon sa Mexican National Guard sa mga debris sa kadalanan sa Acapulco human kini gihapak sa Hurricane Otis. Halos mapatag ang kabalayan ug coastal areas gumikan sa kakusog sa hangin nga dala sa Hurricane Otis nga naa sa Storm Category 5. Migamit ang otoridad ug payloaders pala og gabas ang mga soldiers nga nagpahigayon og clearing operations. Sa ulahing tala sa kagamhanan, miabot na sa 39 ang patay nga hatod sa Hurricane Otis. Gibana-bana ang moabot sa billions of dollars ang danyos samtang ana sa 8,000 ka sundalo ang gideploy alang sa clearing operations. Nagpahibalo ang Zamboanga City Water District nga dunay pagtaas sa sigil sa kuryente sugod sa Nobyembre tungod sa iduga nga water meter assembly maintenance fee. Ano ang report ni Efren Mamak?
Gibutyag sa Zamboanga City Water District nga adunay pagsaka sa bill sa tubig sa mga konsumante sa Zamboanga City sugod sa Nobyembre. Kini tungod sa idugang nga water meter assembly maintenance fee nga nasa 58 pesos alang sa mga residential houses nga kolektahon matag bulan. Matud sa ZZWD, ang maong fee gamiton alang sa pag-maintain, rehabilitasyon, lakip ang pag-ilis sa mga metro nga depektibo na gumikan sa kadugayon niini. Sa karon ana matud pa sa kapin 15,000 ka mga metro sa tubig sa Zamboanga City ang ilisanan kay depektibo na. Actually, that's why we expand the program na ST58. Actually, kung sige-sige lang kita, bin duty lang kita. El cost, siyempre, plus the materials, including the manpower cost, ST58 very minimal lang ito. Kasi part of our improving our delivery is to let our customers satisfied. Apan, gialmahan kini sa pipila ka mga konsumante sa syudad. Dapat kuno unang tagdon ang hinay nga aga sa tubig. Kumpone sila ko sa mga bisita kumpone para elente hindi man kuan kanila masin subiman el serbisyo masibinamente hindi kay ansina asisubi sila dayon kabar manada diferensya Aleanay sila buen supply el agua de aton. Apan gipasabot sa ZZWD nga ang nasinating ubos nga supply sa tubig sa halos 20 ka mga barangay sa syudad gumikan kuno sa gingong turbidity. Itong pagnanakaw ng metro is punishable under the Water Crisis Act and there is a corresponding criminal liability as well as the civil liability on the perpetrators. Matud sa ZZWD, ang regular nga pag-maintain og water meter makatabang sa pagsulbad sa giingong non-revenue water nga nausik gumikan sa daot nga metro. Sa tala sa ZZWD, ana sa halos 67,000 ang mga konsumante sa syudad. Samtang mibahad ang ZZWD ngadto sa mga nagapangawat og metro sa tubig. We are at rated production. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa mga areas like Dumanon kapag mataas ang turbidity. But rest assured, the Water District already has a plan to resolve this concern. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong adlaw sa barangay ug SK elections. Pipila ka lugar sa nasod ang ulanon epekto sa usa ka bag-ong low pressure area. Namatigda na maong LPA sa gilayong 995 km sidlakan sa Visayas. Sa karon ubos pa ang tsansa niini nga mahimong bagyo. Apan bisan niini, apektado sa trough sa maong LPA ang Bicol Region ug Eastern Visayas. Gawas pa sa localized thunderstorms ug hanging amihan nga nakaapekto sa Northern ug Central Luzon. Karong buntag, lauman pa ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini og mas halapad na pag-abot sa hapon o gabi. Mga kabuso, karong buntag atong sayron ang katikaran dinha sa Palma Hill Integrated School sa Davao del Norte. Pinaagi sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Mga kapuso, no, inyo ang makita sa ato ang video karon. Ingati na kadaghan ang mga tao karon sa kaning tunghaan. Kung nyo makita, laba na ang pila sa mga botante o mga lumad dinha karon sa Davao del Norte. Og syempre, no, lauman pa nato ang pagdagsa sa mga tao samtang nagadugay pa ang eleksyon karong adlaw. Mga kapuso, 56 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw. Tungod sa GMA Regional TV, local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.